Ano ang worst case scenario na mangyayaring nakikita ninyo pag talagang hindi na pauwi at hindi na kansela ang pasaporte nitong si Zaldico? Hindi, ako mismo, no? Ako hindi ko matatanggap yun. Ako, I'm speaking for myself, personally. Ganyan din ang iisipin ko pag hindi talaga siya napauwi, no? To be very honest, to be very frank. Ganyan din rin ang maiisip ko pag hindi siya talaga napauwi. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan talaga ang maiisip ko pag hindi siya napauwi. Pag hindi siya napauwi, kayo mismo ang mag-iisip na pinoprotektahan nito si Speaker at maaaring pati ang Pangulo pinoprotektahan nito. Pidyan ko magandang hapon, si Henry Uri po. Yes, Henry. Aha. Magandang hapon po. Gaano kayo ka-frustrated dito ho sa sinabing ito ho ng Department of Foreign Affairs na kailangan pa ng court order eh? Hindi po, babasahin po lang yung Passport Act. Nakasulat doon sa Republic Act 11983, Section 4, isa sa mga basihan para mag-cancel ng passport is kung threat po sa national security. So, ang tanong lang, sa tingin ba nila, ito ay threat sa national security o hindi, no? Ako, ito ang pananaw ko, ang pagsisi laging nasa huli, di ba? So, sa laki ng mga rally, nakita naman natin na pwedeng may sumantala. Diba? Magsamantala. Kasi doon sa rally noong September 21, nagkaroon na ng abogado ni Zaldico. Kayang-kaya naman niya kumuha ng abogado. Di yun na mag-question ng pagkansela, di ba po? Ito nga ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PJ. Dito nga po yung DFA. Malabo rin ho dito. Hindi po talaga natin alam kung bakit ganyan yung nangyayari sa ating gobyerno. Isipin mo yun pinangalanan na nga ito si Zaldico Pero pati ho siya, hindi ho siya matira-tira o mabanatan, mapauwi ng Pilipinas, makansela yung passport. Bakit? Sinabi na rin ni Claire Castro yan na wala pa raw ho siyang warrant of arrest. Diba? Ano po kaya ang pumapasok sa mga utak netong mga ito na ba't pag mayaman, kakampi ho nila, kaalyado, wala ho silang pakialam. Safe ka pa rin. Diba? Yan po ba yung sinasabi ni Marcos na politically, alam niyo na, diba? Pamumuliti ka pa rin ba yan? O hanggat kakampi mo si Marcos Jr., hanggat kakampi mo, nasa circle of friends kayo, safe na safe ka. Kasi isipin mo yan, si Zaldico, mismong anak nga ni Zaldico nagsalita na naharapin ng ama niya kung totoo yung mga aligasyon sa kanya. Diba? Dapat ganun, mismong anak niya ho yung nagsalita dyan, na dumidistansya nga daw ho siya sa kanyang mga magulang dahil sa nangyayaring anomalya o nakawan. Isipin mong sabihin sa'yo ng anak mo yan, accountability, umuwi ka ng Pilipinas at harapin mo yung mga ikinahaharap mong kaso, hindi nagsasakit-sakitan ka, ang sarap ng buhay mo. Nasa ang bansa ka na naman, noon nakaraan nasa Spain ka, nasa Portugal, saan ka bang bansa ngayon yan? Zaldico, winawaldas mo yung pera ng taong bayan Tapos nag-i-enjoy ka. Yung mga kababayan mo diyan, naghihirap. Yung lugar mo nga hindi natin mabuksan-buksan Yung distrito ho niya. Diba? Nag-resign na ho bilang congressman. Ano mangyari? Nag-i-enjoy na lang ho sa buhay niya. Parang retired. Diba? Wala ho tayong mapatunayan. Mismong DFA, parang pinamumukha ho nilang hawak din sila ni Martin Luther King Marcos Jr. Kahit naman ho sino madidismayado tulad na lamang ni Mayor ay Congressman Toby Chanco. Sino ho bang hindi madidismaya sa pinapakita ng gobyerno ni Marcos Jr.? Okay lang ho naman sanang maging presidente siya, basta sana yung lahat ho ng pinangako niya, lahat ho na aaksyonan, magandang trabaho, hindi ho sana nagnanakaw. Kasi nagtiwala na naman po yung mga milyon-milyon tao sa kanya na hindi na uulitin yung ginawa ng tatay niya. Yung napakalayo mga kabit Diba? Kung ano po yung tinakbo ng tatay niya, ganun na din po yung pamumuno ho niya. Diba? Grabing-grabe nangyayari sa ating bansa. Matinding korupsyon. Lahat ho ng mga kasama nating bansa o yung mga karatig nating bansa nandidiri ho sa atin dahil sa korupsyon natin. Kaya mga update, pakinggan na ho natin ito naging pahayag
ni Congressman Toby Chanco kung bakit nga naman etong DFA ayaw kanselahin etong passport o ayaw pa uwiin etong si Saldico. Kaya bago ho tayo magsimula mga update, isang like, isang share, isang subscribe lamang, malaking tulong na ho yan. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Ano ang nabubuong konklusyon sa inyong isipan? Bakit nga tila sila pa ang nag-aabogado sa dating mga babatas? Yun ang dapat na ipaliwanag, di ba? Bakit ganon? Bakit ayaw nilang i-exercise yung power nila under the Passport Act? Aha. Di ba po? Yun bang binabanggit ninyo na pag-threat to national security na ang isang tao, kinakailangang sa lalong madaling panahon ay makansila ng kanyang passport? Talaga pong kwan yan, non-negotiable yan? Opo, dahil tignan natin, baka naman itong pagkakataon na to ay ginagamit lang ni Saldico para makakuha ng pasaporte sa ibang bansa na walang extradition, di ba? Oo. Okay, patumpik-tumpik tayo. O later on, inintay nila yung court order. Paglabas ng court order, nakakuha na siya ng pasaporte sa bansa na walang extradition. Sino sisisihin natin? O sino mananagot doon? Okay, bakit kailangang talagang dumating na sa bansa at humarap sa anumang pangapaglilitis itong si Saldico? Dahil lahat naman po ng involved, halos lahat na imbitahan na ng Senado, na-imbitahan ng House of Representatives, o na-imbitahan ng ICI. Diba? Oo. Siya sinasabi na nagpasok ng mga insertions, siya makakapagpaliwanag. Siya hindi nagpapaliwanag, saka hindi na totoo yung sinasabi niya. Sabi niya, nung una na willing siyang umarap. Doon po sa sabina ng ICI, wala naman tayong marinig kung ano sagot niya, hindi na lang siya sumipot, di ba? Aha. Okay. Kanya lang, Congressman Toby, ano rin ang inyong pakiramdam nung sabihin naman mismo ng ICI na hanggang ngayon, wala ni isa pang opisyal ng gobyernong nakikita sila nakasangkot sa anomalya ng flood control anomaly? Kanina po galing po ako doon eh. So, tinanong sila mga impormasyon, baka naghahanap lang sila ng impormasyon para pag pinail nila yung kaso, hindi lang basta-basta ma-dismiss, di ba? Kasi criminal case po yan, dapat yan beyond reasonable doubt. Airtight. So, yes. Kasi ayaw naman natin masayang later on na mag-file ng kaso, tapos madi-dismiss lang, di ba po? Okay. So siguro sinisigurado lang po niya. Pero sa tingin ninyo, yung inyong mga sinabi, yung inyong mga dinisclose, yung inyong mga binahagang impormasyon, maaari kaya na magbago na ang assessment dito ng ICI at sabihin, okay, meron na kaming nakikitang kakasuhan? Hindi, ang tingin ko, madami naman kaming iniimbitahan. So pag pinagsama-sama yon, di ba? Hindi sila makakabuo ng mga kaso. Pero sa tingin ko, hindi naman sapat yung testimonya o yung impormasyon galing sa isang tao lang. Kanya lang ho, nababagalan ng tao. Ang tagal na rin umiinog ng investigasyon. Pero hanggang ngayon, wala pa naman ho talaga tayong nakikitang linaw kung sino ang mananagot dito. Kaya nga di ba? Ang low-hanging fruit doon is yung pasagutin lang kung sino yung naglagay ng mga insertion. Kasi kasama yun eh. Hindi lang naman ang nagbibigay ng galit sa tao ay hindi lang naman yung walang nakakasuhan eh. Ang tingin ko dyan, dagdag doon, yung frustration ng tulad ko na yung mismong dapat magpaliwanag kung bakit ang mga distrito na hindi naman humingi ng extra budget tulad ng Oriental at Occidental Mindoro na kung saan may substandard at may ghost projects ay binigyan pa rin ng pondo. Di ba po? So ang isang tao na makakasagot doon ay si Saldico. At saka doon, di ba sinabi ni Governor Bones Lord, ang gumawa ng mga proyektong yon ay SunWest. So, tapos hindi ina-exert yung buong effort na mapauwi siya. Di ba? Nakakadagdag yon syempre doon sa frustration ng tao. Ano ang worst case scenario na mangyayaring nakikita ninyo pag talagang hindi na pauwi at hindi na kansela ang pasaporte nitong si Saldico? Hindi, ako mismo, no? Ako hindi ko matatanggap yon. I'm speaking for myself.
personally, hindi ko matatanggap na hindi mapapauwi si Congressman Saldico. Kasi kung titignan natin doon sa sinabi ni Mayor Magalong, 20% na pupunta sa Committee on Appropriations. Sino ba chairman nun? Mm. Yung sinabi ni Engineer Alcantara, nagbigay siya 20 to 25% kay Saldico. Direct accusation yan, di ba? So, ibig sabihin, Doon pa lamang po sa pagsasalita ni Alcantara na direktahan sila Bryce Hernandez, yung mga matinding pagsasalita ko nila. Kasi yung mga yan mga kapatid, kumita na ho ng bilyon-bilyon yung mga yan. Pag oras na dinerekta ka niya, sinabi niya yung pangalan mo, alam mo na pong dawit na at may kinalaman talaga itong taong ito. Di ba pinabayaan lang ho nila nag-resign si Saldico? Pinabayaan lang ho nila nag-resign. Tapos ano po mangyari? Wala ho, hindi ho nila mahabol-habol. Ni-cancel nga yung passport, ayaw nilang i-cancela. Yan po yung nangyayari sa atin ngayon. Di ba? Kahit na anong gawin natin mga update, nalilihis na ho nila yung kwento, yung istorya at yung mga kaso. Di ba? Mismong si Saldico mukhang ligtas pa. Di ba? Ganyan po yung bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Kaya lahat mga ka-update, dismayado, mismong si Congressman Chanco, dismayado sa hindi pagkansela ng DFA sa pasaporte nitong si Saldico. Di ba? Isipin mo yung dinawit ka na nakapangalan ka na, yung mga kumpanya mo, construction, lahat-lahat, damay na dyan. Nakita na nga talaga yung resibo Pero wala pa rin ho. Wala hong action. Puro salita lang ho. Puro daldal lang ho yung nangyari ngayon. Wala hong action. Wala hong nakukulong. Basta bilyonaryo, mayaman ka, safe ka, above the law ka, tulad na lang na sinabi ni Tulpo, you have to bend the law. Diba? Nabibend ho nila yung batas Kasi nga po bilyonaryo, tas malaki yung connection nila sa mga presidente. Diba? yung mga tinutuunan natin ng pansin ngayon na contractor, magkano ba yung kinita? Di ba? Sabi doon sa graph 8 to 10%. DPWH, magkano? So, yung pinakamalaking di umano na natanggap ay si Congressman Saldico, tapos sa pa hindi natin mapagpaliwanag, di ba? When you say hindi nyo matatanggap, ano ang po pwedeng gawin ninyo kapag nangyari nga itong hindi na siya umuwi? Ibig sabihin talagang hindi ko maiintindihan kung bakit hindi siya mapauwi. Aha. Di ba? Iba't iba na ang papasok sa isip natin pag hindi talaga siya napauwi. Maaari bang magbunga rin ito ng kayo mismo na ay pumunta na sa kalye at sumama na sa mga nagpasasabing umuwi ito at magkaroon ng katarungan ng mga pagnanakaw na ito sa bayan? Pareho naman kami ng pananaw noong mga yun Pareho naman kami ng pananaw na ang pauwiin si Congressman Saldico. Hindi lang ako sumasama doon dahil mahirap dahil politiko ako, di ba? Baka sabihin, namumutika ako sa isang rally na hindi naman ako imbitado, di ba po? Pero kaisang puso at tinig kayo? Definitely, 100%. 100%. Tignan nyo mga kapdita, mga congressman ho, nagsasalita na, yung mga matutuwid yung isip na hindi ho sila natutuwa sa admin ngayon. Yung mga corruption ho ngayon, hindi ho nila gusto. Yan, isipin mo pati mayor ng Baguio, nagsasalita na rin ho. Itinutuwid yung tama, pero ano po nangyari? Wala ho, pag boses ho nila, mahina, mababa, pinapabayaan lang ho sila. Hindi ho sila pinapansin. Kasi nga ho, yung kapangyarihan ng admin ngayon ni Marcos Jr. Naghahari-hari pa. Hanggat hindi ho natatapos yung 2028, wala ho tayong pagbabago. Hanggat sila ho yung nakaluklok dyan, hanggat salita lang muna itong ating mga natural heroes. Diba? Matatawag ho na sila mga bayani kasi kahit na nagtatrabaho sila dyan sa gobyerno, sinasalita ho nila, sinasabi, binabanggit ho nila yung mga nararamdaman ho nila sa kanilang kaloob-looban. Yung pinaglalaban ho nila, yung karapatang pantao. Hindi ho pangnanakaw. Against ho sila sa corruption. Napakaganda ho niyan. Yung mga may tao pa rin, may mga congressman, mayor na lumalaban ng patas. Pinapakita nila sa taong bayan na hindi mo kailangan manguratsa ng pera para magtrabaho.
Diba? Napaka-normal lang naman po talaga ng ganyan. Pero sana naman na maging matuwid yung mga isip ng mga nagnanakaw na yan at makulong. Hanggat hindi ho kasi sila nagdudusa, yung mga ginawa ho nilang kabalbalan, wala hong mangyari. Kung hindi sila makulong ngayon, mauulit at mauulit pa rin ho yung ginagawa nila. Diba? Okay. Ang namumuong sa ngayon, opinion at konklusyon sa isip ng taong bayan kaya ayaw pa uwi nito ay maaaring natatakot yung kanyang mga iba pang proponent. Baka hindi na sadya ito pinauwi ng isang dating speaker Martin Romualdez at mga kaalyado nito hanggang sa palasyo. Kanya ayaw nang umuwi para hindi na makapagsalita. Ganyan din ang iisipin ko pag hindi talaga siya napauwi, no? To be very honest, to be very frank. Ganyan din rin ang maiisip ko pag hindi siya talaga napauwi. Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan talaga ang maiisip ko pag hindi siya napauwi. Pag hindi siya napauwi, kayo mismo ang mag-iisip na pinoprotektahan nito si speaker at maaaring pati ang Pangulo pinoprotektahan ito. Hindi, kung pag hindi siya napauwi, iisipin ko na talagang baka ayaw siyang pauwi ng dating speaker. Di ba? Yan ang magiging conclusion ko. Kasi Alright. yung kay Presidente, alam ko kung gaano siyang kagalit dito eh. Di ba siya nga nagpasimuno nito eh. Siya nga nagsimula itong lahat ng bagay na to. At alam ko personally kung gaano siyang kagalit doon. Alright. Congressman Toby. Speaker Martin, si dating Speaker Martin, nagpakita na ba siya ng galit niya kay Saldico? Wala pa. Wala pa nga tayong nakikita. Ni anumang... Isa pa ho yan. Hindi nga naman nila mapauwi itong si Saldico. Para nga naman, baka hindi na magdaldal. Diba, totoo naman po yan. Nakita nyo na po ba nagalit? Etong si Martin Luther King kay Saldico. Diba hindi? Kalmante, tuwang-tuwa pa nga mga kapatid. Kaya mga kapatid, pag-usapan din ho natin, etong naging banat naman ni Lacson dito kay Prof. Malu kasi parang hindi matanggap ni Lacson, etong sinabi ni Prof. Malu, ukol din sa nangyaring corruption sa ating bayan. Kaya mga update, reacta na rin ho tayo sa next video. Ilang bang legislator ang kontratista? O merong member ng pamilya na kontraktor? Nandiyan na si Senator Ping Lacson eh. Sinabi niya 67. Ba't ayaw niyang ibigay yung listahan? Sinabi niya almost all of my colleagues. Ba't hindi niya ibigay yung listahan? Diba? Yun ang ako'y nalulungkot dahil ginagawang tanga ang publiko. Diba? Malinaw na ho yan. Ito nga si Ping Lacson noon pa lamang, bago pa ho siya maging chair dyan, nagbibida-bida na ho siya na meron ho siyang listahan ng 67 na dawit contractor dyan sa flood control ghost project. Pero ano hong ginawa niya? Wala ho, nagtahimik-tahimik lang. Naging blue ribbon na nga siya, naging chair na. Pero anong ginawa niya? Wala ho, pinoprotektahan niya pa rin eto mga magnanakaw. Kaya yan mga update, napilitan siya bumaba kasi ayaw niya na magsalita. Dahil panigurado mga update, kilalang-kilala niya na yung mga sangkot dyan. Alam na ho niya kung sino yung mga nasa likod, yung mga mastermind dyan. Kaya nananahimik na naman ho siya. Para ka nag-i-striptease, pinapakita mo meron akong ganyan, tapos pag challenge mo, tatahimik. Ano ito? PR game? Makikita mo sa umpisa pa lang, para tayong nabubudol na naman. Kumukumpas, tapos ngayon, parang gusto nang idawit at imbestigahan naman yung posibleng ugnayan ng mga diskaya kay Senator Bongo at ngayon yung mga posibleng koneksyon ng mga diskaya doon naman po sa mga Villar. Oo, makikita mo bakit pa, di ba? Kung ikaw ay nag-iimbestiga, tapusin mo Prof, muna hindi pa yung... tapos kay ano? Patalon-talon. Hindi pa tapos kay Zaldico, hindi pa napupunta o hindi pa naiimbestigahan. Oo. Naiimbestigahan si Zaldico ng maayos, hindi pa naiimbestigahan pa ng maayos si dating House Speaker Martin Romualdez. Ngayon naman po, ayun na, jump na dahil sa iba pang mga personalidad. Oo. Kaya ako nag-agree ako yung latest call ni Congressman Toby Chanco na ilabas natin by district, by party list. Kasi may laman yung sinabi ni Congressman Chanco. Doon sa district na nagpa-park
'Di ba? Dalawang klase 'yon, park at saka ano yung nga yung isa? Letter S. Basta yung dalawa. Pag nag-park ng pondo, ibig sabihin nun, may graft and corruption na doon. Bakit hindi nila tingnan yon? Ang daming sinabi ni Congressman Chanco, pero ang hinanap lang niya kasi si Saldico eh. Pero pag nakita mo saan pinapark ang pondo ng bayan, makikita mo ito yung circle ni Speaker Martin Romualdez. So, pag ganon, kailangan mo buksan if you want to be transparent with it. And being transparent is you can hold someone accountable because the process is transparent. Nothing is transparent now. They showed their card, ito, 15 kontratista, ito, ang mga projects, ito, this much. But sino ang nag-put together na almost 1.5 trillion? Hindi naman sila nagsabing almost 1.5 trillion ang nawawala eh. Diba? So, again, itong ating tinatahak sa ICI, I'm sorry to say, isang malaking pambubudol ang ginagawa. Kasi we spend so much time, resources in trying to ferret the truth, but we're not getting it simply because there is no transparency. Actually, Professor, noong sa ilalim ng liderato ni Senator Rodante Marcoleta, itong Senate Blue Ribbon Committee, ang daming mga Pilipino actually na nabuksan yung kanilang pag-asa na, uy, ito, parang lumilinaw. Papunta tayo doon kung sino talaga ang dapat mapanagot. Pero since ang lower house pinatay na nila ang investigasyon, pinasa sa Senado, nagpalit ng liderato ang Senate Blue Ribbon Committee, nag-recess sila ngayon. And then here comes the ICI na hindi naman na ipupubliko. Sino ang pwedeng naiisip mo na manguna para balikan kung sino ba talaga ang umpisahan ulit doon sa pinakaugat, mga pangalan, personalidad na dapat tutukan bago iwan, dapat napapanagot bago lumipat sa ibang issue na naman, ibang personalidad. May naiisip ka ba na pwedeng manguna? Wala na yan. It will die a natural death, just like what happened to Napoles. Unfortunately, si Napoles lang ang nakulong, di ba? So, parang deja vu na naman tayo. Pero ito malala. Kasi ang laki ng pondo. Alam mo ba sa kasaysayan ng Senado, first time lang na na-unseat ang sitting Blue Ribbon Chair? Kaya makikita mo may kumumpas. May kumumpas. How do you remove a Blue Ribbon Chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. You cannot remove a chairman sa plenary kasi collective yan eh. So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting Blue Ribbon Chairman. And after they were removed, look what happened. Diba? Yung si Gutesa, yung that Marine guy, Orly. tama lang siya, 'di ba? Tama lang siya hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Why? Hindi siya safe. Tingnan mo, nagtago yung tao, 'di ba? Dahil malalim yung sinabi niya. He was able to name the staff of Saldico. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. Pero Ang nagawan nila. Ang hindi lang natin alam, Paul, is paano ba yung scheme ng operation nila?